So, ayun nga mga tol, no? Sa oras po na ito ay pag-usapan po natin yung issue po ni Leviste na ito po pala ay di umano may issue ng korupsyon. No? Matatandaan po natin itong mga nakakaraan, siya po ay bumabanat. Marami po siyang mga pasaring at mga banat na patungkol sa korupsyon, lalo na yung nagkaroon po ng usapin ng Cabral Files na di umano siya ay nalalaman niya yon, mga pangalan doon, etc. No, kung di po ako nagkakamali, ganun issue. Pero ngayon, ang pumutok na bagay na pinag-uusapan ngayon ay siya po'y lumalabas na corrupt din, di umano, no? At yan, pag-usapan natin sa video na ito. Pero kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. At syempre, libre-libre lang din sumali diyan sa ating raffle every month. Every time na madadagdagan tayo ng 100 subscribers sa ating channel, libre lang pong sumali diyan. Basta pindutin mo yung subscribe and notification bell at mag-comment ng iyong pangalan at heart emoji para nalista po natin ang inyong mga pangalan ng libre. So yun na nga, let's go. So, ayun na nga mga tol, no? Sabi po dito sa balita, DOE, kinansela ang 12,000 MW contracts ng Solar Philippines ni Rep. Leviste. Ito pong kamakailan na ito po'y pumutok, tong issue po na ito, ng pagkakaroon po niya ng hindi maganda na galaw o, no, dito sa patungkol sa usapin contracts, etc. or interest sa solar energy, tama ba? Ang point dito, no? Ang sinasabi po ng marami sa ating mga kababayan diyan na sumusuporta, usually sa mga DDS po, no? At lalo po sa supporter ni Leviste, ang iniisip po ng iba ay laging ito pong mga ito yung bumabanat. Dahil meron naman talaga. Yan naman po yung very given. Kung merong mga sangkot at may mga guilty talaga sa administrasyon ngayon, dapat naman po talaga managot po ang kahit na sino. Pero ang point dito, no, ito rin po pala ay mayroong issue ng korupsyon. No? At niisip nila pribadong usapan niya, private, etc. Bakit yan ang papansinin? Hindi po. No? May tinatawag na ano ng kongreso yan, 'di ba? Hindi siya pwedeng gumalaw basta-basta diyan sa ganyang bagay, pero nagawa niya 'yon. At ngayon nga po, ito po yung progreso dito sa bagay po na ito. Panoorin po natin. Kinansela ng Department of Energy ang mga kontrata ng Solar Philippines Power Projects Holding, kumpanyang itinatag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito ay dahil sa kabiguang tuparin ang mga commitment nito sa mga kontrata na aabot sa halos 12,000 megawatts. Pinagbabayad din ang kumpanya ng multang umaabot sa 24 billion pesos. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dahil bigong ma-deliver ang commitment na halos 12,000 megawatts na power supply, kinansela ng Department of Energy ang mga kontrata para rito ng Solar Philippines Power Project Holdings. Kumpanyang itinatag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ang kanselasyon, bahagi ng mas malawak na paglilinis daw ng DOE sa mga hindi natutupad na kontrata. Sa isang mensahe sa GMA Integrated News, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na mga lehitimo at seryosong investors lamang ang gusto nila sa energy sector. Kaya kinansela nila ang mga kontratang aabot sa 17,000 megawatts ng renewable energy, kabilang ang sa Solar Philippines. Ayon kay Garin, ilang beses silang nagpadala ng show cause orders at iba pa, pero wala raw silang nakuhang tugon sa Solar Philippines. Pinagmumulta sila ng tinatayang 24 billion pesos. Dagdag ni Garin, ang kanselasyon ay base lamang sa discipline, performance at pagpapatupad ng kanilang contractual obligations. Pagsunod-an niya ito sa integridad ng mga kontrata at pananagutan sa publiko at hindi dahil sa politika.
Ayon pa sa kalihim, posibleng kulangin na ang reserbang kuryente sa hinaharap at hindi mangyayari ang inaasahan sanang pagbaba ng presyo ng kuryente. Hininga namin ng reaksyon si Leviste at ang Solar Philippines, ngunit wala pa silang tugon. Tungkol naman sa umano'y pagbebenta ng shares ng kumpanya ni Leviste nang walang pasabi at pagpayag ng Kamara na nagbigay ng prangkisa nito, sinabi ng isang vice chairperson ng House Committee on Legislative Franchises na iimbestigahan ng komite ang issue kung may maghahain ng resolusyon. Sir, kailangan kong may reso, hindi po pwedeng moto. Well, first, let me just say it's my first term as a congressman. From my understanding, there has to be some kind of resolution because that's a formal way of actually bringing it to the attention of the committee. Kamakailan, sinabi ng kongresista na magbibigay siya ng 2 linggo para sabihin na ng mga tao ang lahat tungkol sa kanya ito sasagutin sa pagbubukas ng Kongreso sa January 26. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Alright mga tol, so narinig naman po natin kung paano pong gumulong ito pong impormasyon dito sa balita po na ito kung saan iniisip po ng marami pribado, ito pakailaman, ang tutukan daw ay flood control na corruption. We are not against sa di ba? Talaga naman dapat imbestigahan ang flood control na scam, no? Corruption sa bansa po natin, tama po 'yun. Pero, 'di ba, it doesn't mean na hindi na dapat tignan yung iba pang bagay, no? Hindi lang naman 'yun ang issue. At nakita nga po natin, hindi po siya basta pribadong bagay, may connection po siya sa kuryente, no? Kung di po ako nagkakamali, no? Di umano, ang sabi po ay yung dapat na inaasahan ng mga Pilipino, mga mamamayan, ikaw na umaasa na pwedeng magmura ang presyo ng kuryente, may epekto po pala itong tila, no? Itong akusasyon nga po na ito na ginawa daw ni Leviste, at ngayon po pinagmumulta sila kung di po nagkakamali, no? 24 billion, no? Wala kontrata ini-expect pero hindi na i-provide. Tama po ba? Yun yung pagkaunawa ko po dito sa balita po na ito. At bago po tayo magpaalam, ha, napakasimple lang, no? Pero malinaw. May usapin na konektado po sa ating mga mamamayan yung issue po na ito. Ito pong pagkakaroon ng bagay, no? Dapat bayaran po yan, no? Kung may multa. Kasi paano po tayo, paano po yung mga Pilipino niyan, pati pala issue sa kuryente, tila di umano merong korupsyon, meron ding korupsyon pala. Yan po kung tama ako ng pagkakaintindi, no? Kung mali ako ng pagkakaintindi, please enlighten me, comment ka dyan, pag-usapan natin sa comment section. Pero bago tayo magpaalam, simple lang, ito pong mga tao na ito, makikita po natin, sila po paramihan yung mga maiingay, para-pareha pa lang may mga issue, no? Pero it doesn't mean na tahimik ka wala kang issue, no? Ang point lang dito, issue is issue, corruption is corruption. Ang pananagutan, no, responsibilidad, accountability, hindi dapat yan mawawala, no? Yan po yung pinag-iinitan ngayon ng mga kababayan po natin dahil kailangan managot, no? Hindi pwedeng ganito January na, no? Before, ina-expect ng mga tao ay may mananagot, pero ngayon mas dumadami ang sangkot at lumalaki pa lalo nakikita ng mga tao na korupsyon. Ikaw, anong masasabi mo dito? Comment down below, patuloy natin pag-usapan yan. And please, bago tayong paalam, do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.